Alright, good morning, good day sa lahat po ng followers ni Kid and Dad Motovlog. So it's Brian po again, and it's a special day. Yan, first time nating iikot itong ating Aprilia RS 660. And chill ride lang tayo for today. Kasi ang ating main focus for today ay isi-share ko lang sa inyo yung mga basic info about dito sa R660, and of course yung aking impression sa maiksi natin pagmamayari nitong RS660. So just so you know, a couple of days pa lang natin naari itong bike na to, and we got this bike as a trade to our Kawasaki ZX-10R, yung ating silver na 2018 ZX-10R. And so far so good. Wala akong nararamdaman na kahit anong regret, no? Though of course meron mga times na namimiss natin yung ating ZX-10R, and i-discuss din natin yun kung bakit parang kulang, no? Parang something is missing nung nag-switch tayo from the ZX-10R to the RS660. Ayan. So umpisa natin sa specs nitong RS660. So itong RS660 ay 659cc parallel twin, and what makes it special is yung kanyang crank, no? So meron itong crank na 270 degree, same as those bikes na medyo nauuso talaga ngayon, no? Kamukha nung mga CF Moto 450 cc's nila, yung naked, yung sport bike, and yung kanilang adventure bike. Same as with the MT-07 din ng Yamaha. So 270 degree crank din yun. So para sa akin siya yung nauuso ngayon kasi very practical siya, no? Medyo mas matipid siya, nandi hamak sa mga, of course, mga inline fours. Mas mababa yung kanyang maintenance dahil dalawang cylinders nga lang. So for example, magpapalit kayo ng spark plug, dalawang spark plug lang yung kailangan nyo as compared to apat do sa mga inline fours. So ang engine nito nagpo-produce ng 100 horsepower sa papers, no? Pero may mga napanood tayong video, mga reviews, and they're claiming siguro mga roughly around mga 85 horsepower sa back wheel, and meron din siyang 68 newton meters of torque at around 8,500 rpm. Yan. So napakaganda ng torque nitong bike na to, na testing na nating ihataw, no? And yun yung isa sa nag-stand out na characteristics nitong bike na to. So halos 80% ng kanyang torque magagamit mo at only around 4,000 rpm. So medyo torque monster itong bike na to, and surprisingly for a sport bike, no, nakakatuwa siya kasi normally ang sport bike is tuned more over to the mid and to the top end range ng kanyang power band. So talagang nakakatuwa siya gamitin sa city kasi hindi ka mabibitin, hindi ka maboboard, unlike do sa ating ZX-10R na grabe, talagang patay na patay yung torque nun, and yung power niya is talagang lalabas lang sa mid at sa top end. So you have to have a really long road para lang mapalabas yung power nung mga bikes na gano'n, no? And compared dito, kahit sa mga city scenario, mga kalye-kalye lang, subdivision, mapapalabas mo na kagad yung power niya kasi nasa baba nga, no? Maganda yung torque niya.
Tapos yung kanyang mga calipers, Brembo na pareho, front and back. Yung kanyang front I think is Brembo M3.2. Please correct me if I'm wrong, pero parang yun yung pagkakaalam ko. Tapos yung likod is Brembo rin, and sa harap is 320 millimeters as far as I know yung kanyang rotor disc. So very suffice yung kanyang power, and hindi naman ako nabibitin sa kanya. So for this power, for 660cc, I think the Brembo M3.2 is just enough. So magpapalit ba tayo, mag-upgrade? Maybe yes, for added performance and aesthetics na rin. Siyempre mas gwapo yung M50, no? And yung Stylema. So tingnan natin kung nasa atin pa tong bike, kung magtatagal sa atin tong bike. That's one of the upgrades na binabalak natin. Pogi rin naman to M3.2, pero yun nga, mas pogi yung M5. Syempre mas high end yun no? Ayan, so next is yung kanyang display panel, yung kanyang dash. So TFT na to, sobrang taas na resolution, and sobrang natutuwa ako sa ganito mga TFT display, no? Yung ating ZX-10R is LCD, no? And there's nothing much you can see on the dash. Unlike with this one, talagang napaka sarap sa mata nung kanyang display panel. So ayan, colored na colored siya, and there's a lot of information that you can see in just one screen. So lahat naka-display na sa isang screen, unlike sa, of course, yung mga kamukha sa ZX-10R, medyo maliit yung kanyang display panel. You have to go into sub menus para makita mo yung mga iba pang info na kailangan mo. Yan. And of course, yung kanyang display panel, ano siya, no, Bluetooth capable siya. So you can connect your phone via the Aprilia app. However, separately po binibili yung kanyang module, yung Bluetooth module niya. So hindi pa natin alam kung magkano yung Bluetooth module na yun, and actually parang hindi ako masyadong interesado sa kanya kasi there's only that much that you can do with additional things that you can do with the Bluetooth connection. So actually nandito na lahat ng ating kailangan, yung mga essential sa rides natin. So maybe pagka may budget, siguro tingnan natin kung maisipan din nating magkabit ng Bluetooth module niya, no? Yan. And susunod is kanyang riding modes. So merong 5 riding modes itong RS660, 3 road and 2 race. So sa road meron siyang commute, dynamic and individual. Yung commute and yung dynamic, naka preset na siya, you cannot change that. However, yung individual, pwede mong i-configure as to your liking. So meron dito sa switch assembly sa may bandang kanan ng switch, pipindutin mo lang siya, lolong press mo lang siya, and you will be able to go to the riding modes menu, and then pwede mong baguhin yung mga parameters like yung engine map, yung wheelie control, traction control, brake control, engine brake control. So ang dami mong mababago dun sa settings na yon. So talagang full pack na talaga yung electronics nitong RS660. And mabalik tayo
Susunod is yung road, yung race mode. So do sa race mode, parang isa lang yata yung configurable doon. Not yet sure, titingnan natin later para sure tayo doon sa sinishare natin, no? So yun, with the race mode, mas marami yatang parameters ang pwede mong baguhin as compared to sa mga road mappings. And susunod, isa sa napakagandang feature nitong RS660 is yung kanyang headlight. Napaka modern, LED na siya. Meron siyang DRL or daylight running light, para siyang kilay at pilik mata. So kahit sa malayo pa lang, no, 100% sure ka na Aprilia yung dumadating. So meron siyang signature DRL na hindi mapagkakailang Aprilia talaga. And isa pang napakagandang feature ng kanyang headlight is meron na rin siyang auto headlight. Yan. So yung auto headlight niya works like may sensor. So pagka madilim yung paligid, mag-o-open automatically yung kanyang headlight. So you don't have to worry about turning the headlight on and off. So just leave it auto and it will do the rest for you. So kung gabi, bubukas siya. Kung umaga, nakapatay siya. And that's a big thing kasi masasave natin yung lifespan ng ating mga LED bulbs. So yung headlight natin is mas magtatagal kasi pag sa umaga nakapatay siya. Unlike do sa ating ZX-10R, automatic yung pagbukas mo pa lang ng makina, nakabukas na kaagad yung kanyang mga headlights. Yung suspension naman niya, actually this is a love and hate. Kasi syempre mas fan tayo ng Showa and ng Öhlins, no? But yung suspension nito is a KYB or Kayaba. So KYB both pag-aalam ko both front and back KYB, not 100% sure about it, pero based sa aking experience nung hinahataw natin siya and we're pushing the bike to the limits and magbe-braking tayo, okay na may performance nung kanyang mga suspension. Though nung first day, nung the very first day na ginamit natin to, galing tayo dun sa ZX-10R, sobrang noticeable nung difference nila, no? Talagang you can really feel the suspension of the ZX-10R substantially more premium than the RS660, and more performance focus yung ZX-10R, more race focus than this one. So this is like parang it's really intended for road use, and you can also track it, but leaning more on the road yung kanyang tuning. Yan. And punta naman tayo susunod, all LED na po lahat ang kanyang mga ilaw, even yung turn signals. And what's another good thing about it is yung kanyang turn signal sa harapan ay integrated na doon sa kanyang headlight. So wala na siya nakalawit-lawit na mga yung turn signal na pwede mabali pagkatatamaan. So this one na siya, no, naka-fix na yung kanyang turn signal sa headlight. Meron din siyang emergency brake system. So I think how it works is pagka na-sense ng motor na biglaan, sobrang abrupt nung braking, no, yung parang to the point na masisense niya na parang something's gonna happen, parang mag-blink ba yata yung kanyang rear, yung kanyang tail light, yung brake light.
sending a message to the commuters behind you na magbe-brake ka ng sagad-sagad. So that's a very nifty feature, no? Yan, ito yung isang dreaded sakit ng mga Italians. Mahirap siyang i-neutral. So yun yung isang ayaw natin sa kanya, no? And meron na rin po pala itong 6-axis IMU. So meron siyang cornering ABS and cornering traction control. So it adds up a lot of rider assist for a much safer ride. Alam yan nung mga tropa nating mahilig sa aggressive riding, and it's gonna do a lot for you. Matutulungan ka na sobra ng feature na yan. Yan. And meron po siyang 15 liters tank capacity, and according to papers ang kanyang fuel consumption ay 20 kilometers per liter. So that's very economical as compared to other bikes na naari natin, like yung MT-10 lalo, no? Sobrang matako talaga sa gasolina yung ano na yon, yung bike na yon. Ayan, so pwede mong i-long ride talaga to without worrying about emptying your gas tank that immediately. Ayan. So ayun, busog sa electronics tong bike na to, like what we have mentioned. So meron siyang ATC, Aprilia traction control, AWC, Aprilia wheelie control, AEB, Aprilia engine braking control, ACC, Aprilia cruise control, and AQS, Aprilia quick shifter. Now, yung dalawang huling binanggit natin is dalawa sa mga main feature nitong RS660, yung cruise control. Yan. So rarely you will find the cruise control in a sport bike, no? Meron yung ZX-10R na modelo, yun may cruise control yun. So napakagandang feature kasi as you know, pag sport bike ang dala mo talagang mangalay sa braso, mangalay sa wrist, lalo na pag long ride. And with the cruise control, yan, lalo na kung highway ride, maseset mo yung cruise control and pwede mong bitawan yung throttle. So makakapagpahinga rin yung kanang kamay mo during long rides, and kung napapagod ka na, no, kung nangangalay ka na. And yun namang quick shifter niya, isa pa sa pinagmamalaki nitong model na ito, up and down na po. So quick shifter and auto blip na, unlike do sa ibang bikes, no, even yung yung ZX-10R natin, up lang yun. So you still have to like buy, or if do sa ZX-10R ipaparimap yata para ma-activate mo yung kanyang auto blipper. So with this one, it comes stock and out of the box, meron na siyang quick shifter and auto blip. Diba? Angas. Yan. So yun lang muna yung share natin sa features nito, sa specs and features. So isa-share ko lang muna sa inyo naman ngayon yung aking mga personal experience during our first several days with this bike. So unang-una ko napansin with this bike, kasi nabanggit nga natin yung ZX-10R lacks the torque. Yan, so with this bike, kabaligtaran, no, it has all the torque that you need for a very fun ride and very usable power sa city rides. Though ang napansin ko sa kanya, isa na hindi ko nagustuhan is medyo malikot yung kanyang steering wheel sa harap. So kailangan mo talaga siyang kabitan ng steering damper para ma-stabilize mo yung kanyang front wheel.
Lalo na siguro pagka yung high speed, no, kailangan natin ng steering damper to avoid death wobble or yung tank slapper kung tinatawag na, kung tawagin natin pala. Yan. And of course, yung sound niya, no, napaka-special. So ito yung binabayaran dito sa RS660, no. Unlike with the other parallel twins na may 270 degree crank din, it sounded a little bit better, no. So parang naka RS-V4 ka with this one. Nakakatuwa yung tunog niya, ang brusco talaga. And paresan mo pa ng magandang exhaust system, talaga namang mapapalabas mo yung V4 signature sound with this one kahit parallel twin lang siya. And sobrang gaan itong bike na to kung ikukumpara natin dun sa ating ZX-10R. Ang laki-laki ng difference. Sobrang daling dalhin, sobrang daling itulak-tulak kapag kunyari magpa-park ka and aatras abante ka na itutulak mo lang. Hindi ka mahihirapan with this bike. Unlike this sa ating ZX-10R na, Diyos ko po, tatagak-tak yung pawis pa bago ka matapos park sa kanya. And susunod, mataas din yung seat height niya. So medyo kailangan mahaba rin yung bias nyo dito, matangkad din kayo para hindi kayo magkaroon ng hard time managing yung kanyang seating height or seat height. Yan, yung kanyang mga ride modes naman, may mga napanood tayo na based on dyno map, but dyno, same lang yung kanyang yung power na pinoproduce niya sa different ride modes. So ang nagkakaiba lang is yung throttle response. So mas twitchy dun sa mas mataas na setting, and mas lame yung response dun sa mas mababang setting. Yan. So just so you know, hindi nababago yung power output niya. Unlike do sa iba, kasi do sa iba pagka binago mo yung ride mode, mababawasan yung power, like magiging 60% na lang yung power na ibibigay ng bike, and so on and so forth. Yan. And of course, pag-usapan natin yung kanyang looks. So Aprilia is an Italian bike, and very exotic ang kanyang itsura, no? Isa to sa mga hinahabol at tinatangkilik ng mga fans ng mga Italian bikes. So you will never ever find a Japanese bike as exotic looking as an Italian bike. So parang nasa top list of priorities ng mga Italian makers yung aesthetics or yung looks ng bikes, and talagang pinaghuhusayan nila yung pagdidesign ng bike, making sure that Italian bikes will stand out and will really look better beside a Japanese bike. So sobrang type din talaga natin yung itsura nito, and napakaangas talaga, no? Hindi mo mababayaran yung itsura ng Italian bikes. Actually, doon napupunta, doon isa yun sa mga factor kung bakit mahal ang Italian bikes. And question, would I recommend it? Or bibili ba ako nito if kunyari wala pa ako nito and meron naman akong budget? Kasi ang SRP po nitong RS660 is 910,000. So very absurd, no? With the 910,000, makakabili ka na ng liter bike na maganda. So bakit 910,000? Yun nga, isa sa mga sagot dyan ay it's an Italian bike.
Yan. And there's something really special with an Italian bike. Actually, yun ang isa pa sa nakalimutan natin banggitin. When I first sat on this bike, there's an instant connection that I felt na doon ko lang din na feel sa ating 899 Panigale na Italian bike din. So napaka special nung connection na yan kasi it makes you feel like you're one with the bike, and that iisa yung iniisip nyo, iisa yung gusto nyong gawin. Maintindihan yan ng mga nakagamit na Italian bikes, and that's not an exemption with this RS660. Talagang ganda ng feeling pag upo ko dito nung unang beses. Talagang parang magkadikit yung aming bituka, no? Yan, so ayun lang. Yes, I would really recommend this one, and kung may budget kayo, go for it. Yan, wag na kayo mag-isip. Napaka solid nitong bike na to, and for sure magugustuhan nyo. And hopefully nagustuhan nyo yung ating episode for today. So from La Loma, Quezon City, it's Brian again of Kid and Dad Motovlog, and see you in the next video. Iwan ko kayo ng mga clips natin nung hinataw natin yung bike. Peace! Love you all! Parang magwiwili. Shit, ang gaan, ang torquey. Pag gasolina tayo sa Uni Oil, ikot lang tayo ng isa pa.